Mula sa libe ni David na kanyang likod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng natupot sa atin. Ipinangako rin niya na kakakabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lumang mga bagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at paglubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa palagay ko, marami na po sa inyo o ng ata kayo ay nakabuo ng simbang gabi. Pakitas nga ng mga ulo ninyo, ng mga kamay pa rin. Sino ang nakabuo? Yun na madami mo. Dahil ito na nga ang huling gabi ng ating nobenaryo. Alam niyo, lahat na tayo'y inaantok, napapagod, no? Dahil alas 9 nga kayo nag-uumpisa. Sana ginawa na lang ninyo alas 11 ng gabi, no? Mas may sakripisyo pa. Alas 9. Kaya, mga kapanalig, mga kapatid sa pananampalataya, medyo ilang minuto na lang matatapos na mo ang sakripisyo ninyo. At sana naman, yung mga panalangin ninyo na dahil na dapat sana matamo ninyo sa pagdating ng Pasko ay matanggap na ninyo kung ito yung kalooban ng Panginoon. Ito si Zacarias. Nang malaman niya na siya ay magiging ama sa kanyang katandaan at pagkatapos ng mga anak na si Elizabeth, ito yung kanyang awit. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Kaya pareho din na awit na natin napakinggan noong nakaraang gabi. Magnidikat din, purihin din ang Panginoon. Ano kaya sa dating ng Pasko, katang-25? Tayo ba'y magpupuri talaga sa Panginoon dahil sa mga kaloob na ating natanggap? Hindi man material na bagay, wala man lang tayong regalo, okay lang. Dahil ang pinakamahalaga, ang regalo na ang Panginoon. Kung tayo nakapaghanda ng nilubos, ating tatanggapin, kaya nga maggalaka, sabi ko rito, dahil darating ang tagapagligtas. At si Juan, anak ni Zacarias, ay naging daan upang maihanda ang daraanan ng Panginoon. Ano kaya ang daan na ginawa natin sa ating sarili? Daan ba ito tungo sa kapayapaan o daan tungo sa ano? Alam niyo mo, alam ni Zacarias ang mangyayari sa kanyang anak na si Juan. Siyempre, sa palagay ko, lahat na may mga anak ay may pangarap sa kanilang anak. At siyempre ang pangarap po niyan ay magaganda. Wala mong nanay na ang pangarap sa kanyang anak na lalaki ay maging pasagulero. Walang mga magulang na mga nangarap na sana ang ating anak ay maging kidnapper. Walang mga magulang na magsasabi na sana ang aking anak
kapag ito ay maging politiko, ay mangungurakot din. Hindi. Ang pangarap natin ay lagi maganda, mabuti. Wala mong masama sa nangangarap. Ang masama, kung ang bata ay lumalaki na walang disiplina. Dahil ang lahat ng pangarap ninyo ay maglalaho kapag walang disiplina ang bata. Kaya nga, sana humingi tayo ng tulong sa ating mahal na ina, kay Santa Elizabeth, kay Zacarias. Dahil sila yung mga magulang na nagpalaki sa kanilang anak sa wastong daan. Kaya nga, kahit na ang dalawang anak na ito ay pinatay dahil sa pananampalataya, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo, ang ating tagapagligtas ay pinako sa krus. Sa kabila ng ganito, hinangarap ng kanilang mga anak, sila ay naganap pa rin. Hindi natin alam ang kinabukasan ng mga anak ninyo, at hindi kinabukasan. Ang mas mahalaga ay ang tiwala natin sa Panginoon. At sa tiwala nito, matatagpuan natin ang kaligtasan. Kaya nga, sa awit na ito, darating na ang bukang liwayway. Darating na mo. Darating na. Kaya maganda yung morning mass dahil makikita mo ninyo doon yung bukang liwayway.